Farm kayo ng farm. Paano nyo masasabing farm yan? Wala naman kayong mga tanim dyan. Kaya naman sa araw na to ay magsisimula na kami magtanim para matawag na talaga natin siyang farm. Dami kasing nagko-comment ng mga ganun. Pero hindi natin to gagawin dahil lang sa kanila ha. Plano na talaga namin to. So, ngayong araw na to, kahit nga masama yung pakiramdam ni Norma, tinuloy pa rin natin yung lakad natin ngayon. Pero naparescue na tayo sa mga kasama natin dun sa bahay. Kasi kukuha tayo ng mga humus ngayon para masimulan na yung garden natin sa farm. So, andito si Norma. Steady lang muna. Ayan. Puntahan natin dito. Ako muna yung mabablog ngayon. May mga nasaking na dito na mga sako. Pero kukuha din tayo ng iba kasi sobrang dami doon. Yung lupa kasi natin doon sa farm, hindi siya pwede pang farming kasi sobrang tigas niya. So, kailangan natin ng humus talaga. At ito na nga, sinimulan na nilang ikarga isa-isa sa sasakyan. Buti na lang talaga, marami tayong mga lalaki na kasama ngayon para hindi tayo magbuhat. At buti na lang talaga, 2 sasakyan tayo ngayon. Hindi tayo lugi sa biyahe. Magsasaking pa rin kami kasi kulang na kulang yung mga nakarga namin. Kung pwede pa lang talaga, ubusin lahat dito. Ratsada na talaga ba, hindi na makulang yung mga lupa na kakailanganin natin sa pagtanim natin. Ang nabili natin na humus ay tag 50 bawat sako at ang total na nakuha natin na sako ay 21 sacks. Kaya naman ang nabayaran natin ay 1,050 pesos. Oh, anong gawa mo dyan? Yung nilalagnat, tingin-tingin lang muna ha. Bawal gumalaw-galaw. Oh, bitaw. Ganda naman ang cup mo. BK yan. BK yan. Yung mga nalagay na talaga sa sako ng mga humus ay yun yung may mga bayad. Pero pag ikaw mismo yung kukuha, libre lang talaga siya. Pero syempre magbibigay pa rin tayo. Dahil nga kumuha pa kami, ang total na nakarga talaga namin ay 23 sacks. At binayaran natin lahat yun. Kinabukasan nga kahit hindi pa okay yung pakiramdam ni Norme, mag-gardening na daw kami. Dito nga pala sa likod ng modern bamboo house natin, napili namin na ilagay yung garden. Malaki-laking pagtatrabaho pa to pero kakayanin namin na matapos sa isang araw lang. Grabe, gamit na gamit talaga yung binili namin nung nakaraang araw. Share ko lang din sa inyo, hindi pa talaga okay yung pakiramdam ni Norme. May lagnat pa talaga siya at nahihilo pa siya. Pero itong pag-gardening kasi sobrang tagal na namin itong pinaplano at gustong gusto niya talagang gawin. Bahala na daw na siya tagakuha ng mga damo. Ang unang ginawa nga namin dito ay kinuha muna namin yung mga damo at mga ugat sa portion na paglalagyan natin ng garden. Medyo mahirap at natagalan nga kami dito kasi sobrang daming ugat. Halos tanim kasi dito sa ating farm ay mga rubber. Sa pag-push nga natin sa ating garden ay may mga kailangan tayong isacrifice na mga puno tulad na lang nitong saging. Habang nililinis namin ni Norma yung paligid, nagbutas dito konti sa lupa para mapaglagyan ng mga hollow blocks. Ito na kibali yung magsisilbing wall ng ating garden at itong mga hollow blocks na to, ito pa yung pinagawa natin. Buti na lang talaga may mga natira. Grabe, hindi pala talaga biro ang bigat nitong isang hollow blocks, parang 5 kilo na. Huy! Nahirapan nga din sila sa pagbutas dito kasi sobrang tigas talaga ng lupa. Ang sarap tignan naman ng mga ngiti na yan. Parang walang sakit Ang pag talaga ng mamay ko. Ilang oras nga ang lumipas sa wakas dito sa part na to ay hawan na. At yung kamay ni Norma nagsisimula ng mamula. Pero magpapatuloy pa rin daw siya kasi malayo pa daw sa totoo yung garden namin. Sabi ko nga sa kanya, hinay-hinay lang. If ever hindi naman matapos ngayong araw na to, okay lang kasi may susunod na araw pa naman. Pero wala, gusto niya talagang matapos ngayong araw na to. Kaya naman, tulungan talaga kami. Ang plano talaga namin dito, 4 to 6 na box para sa garden yung gagawin namin ngayong araw na to. Pero dahil nga sa sobrang tigas ng lupa dito, parang alanganin kami. Parang kulang talaga yung isang araw. Kaya naman napagdesisyonan namin kung ano lang talaga yung kaya namin gawin ngayong araw na to. 2 box na malalaki na lang yung gagawin namin. Ginawa namin to para habang lumilipas yung mga araw ay may inaantay kami na mga tanim. Di natin mamamalayan, may bunga na pala yung mga tanim natin, 'di ba? Aside from that, sobrang layo kasi ng bilihin dito sa ating farm. So kailangan talaga natin magtanim para kahit papano ay makatipid din tayo sa mga sangka at ibang gulay na syempre itatanim natin dito. 1 hour and 30 minutes na nga ang lumipas at ramdam na ni Norme yung pagod at sakit sa mga kamay niya. Kaya naman nagpahinga muna siya saglit kasi nahihilo na naman daw siya. After nga namin mag-lunch at magpahinga ng 30 minutes ay pinagpatuloy na naman namin dito sa ating garden. Parang ang sarap talagang sabihin na may garden na tayo. Huy! Habang busy nga kami dito, nasira pala yung guna ni Norme kaya naman inaayos niya muna para makapagpatuloy daw siya sa paglinis sa paligid. Kahit ano-anong paraan na nga yung ginawa natin dito para mapabilis yung paggawa natin ng garden. Grabe, malapit na talaga siyang matapos kaya naman nagpakuha na kami ng mga humus na kinuha namin the other day para masimulan na talaga natin yung pag-garden natin dito. Mahirap nga sa ibang part dito kasi hindi talaga flat yung lupa dito, may mga bundok.
Bawat box nga ay kanya-kanya na talaga kami sa paglagay ng humus para mas mapabilis yung trabaho namin dito. Ang unang nilagay nga natin dito, yung brown pa na humus. Tapos yung pinaka-final ay yung black na. Mas maganda na nga daw kasi yung quality ng black na humus. Yung pagtanim nga namin ay parang buhay lang din natin. Hindi natin kailangan mag-antay. Yung mga taong magbibigay sa atin ng blessing, kailangan natin kumilos para magkaroon tayo. Hindi naman kasi sa lahat ng panahon may taong willing tumulong sa'yo. Ito na nga yung mga itatanim natin sa garden natin ngayon. Hindi namin alam if bubunga talaga yung ibang itatanim namin dito, pero susubukan pa rin namin. Pina-finalize na nga lang natin tong humus na nilagay natin dito para makapagtanim na talaga tayo. Huy! Ang pinakauna na nga natin itatanim ay sibuyas dahon kasi ito daw yung pinakamabilis tumubo at ito yung pinakamabilis na ma-harvest natin. At syempre gamit na gamit din to sa bawat pagluluto natin dito sa ating farm. Ang sunod nga natin itinanim ay okra. Alam nyo ba na ang okra ay rich sa magnesium, folate, fiber, antioxidant at vitamin C. Makakatulong siya sa pregnancy, sa heart health at blood sugar. Anti-cancer din tong okra. O galing yan kay Google ha. Sinabi ko to kasi alam ko may mga viewers tayo dito na hindi kumakain ng okra kasi slimy siya. Naalala ko pa dati sa paaralan namin, palagi talagang may gardening at pabunggahan pa talaga ng garden. Comment naman kayo kung nakapag-experience kayo ng ganito. Kung nakapag-experience man kayo, parang kailangan na talaga natin mag-asawa. Huy! Ang next nga na itinanim namin ay talong. Nakakatulong din pala to sa pag-reduce ng risk of heart disease, promote blood sugar control, at nakakatulong din to sa pag-diet mo. Kung ayaw mo maniwala, mag-search ka na lang ha. Sobrang excited na nga namin na makapag-harvest kami sa isa sa mga tutubo dito. Basta alagaan lang natin to tulad ng pag-alaga nyo sa jowa nyo. Uy, meron nga tayong kamatis at atsal dito. Pinatanim na din natin kay Norme. Malay natin tutubo, diba? Hindi may kamatis at atsal na tayo. Hindi nga talaga kami expert sa pag-gardening. Kaya if ever may suggestion kayo, mag-comment lang kayo para mas mapaganda natin dito at mas maalagaan natin ang mga tinanim natin dito. Syempre, kailangan din natin magtanim ng lemongrass kasi aside sa masarap yung sabaw pag meron to, nakakatulong din daw to na hindi anayin at walang mga daga. Ito na muna yung mga tanim natin dito sa farm. For sure naman, aabot tayo sa point na mahihirapan na tayo sa pag-harvest sa sobrang dami nating tanim dito. Saktong-sakto talaga pag maka-harvest na tayo ng mga sangkap, ready na itong mga manok natin.